Parehong nilalang sina Mary Poppins at Pennywise. Hindi katulad, hindi kabaligtaran, pareho, hindi sa metapora, hindi sa tema, sa function. Hindi ito bumibisita, pumipili. Ito ay lumilitaw kapag ang bahay ay tahimik na, kapag ang nabubuhay na magulang ay huminto sa pag-akyat sa itaas, kapag ang mga pinggan ay nakatambak sa lababo, kapag ang ilaw sa pasilyo ay naiwan sa napakaraming magkakasunod na gabi. Matagal itong nagmamasid bago ito gumalaw, at pagdating nito, ito ay dumating sa isang anyo na hindi pagtatanong ng bata. Minsan babae na may perpektong tindig at puting guwantes. Minsan payaso na may baluktot ng ngiti, parehong nakangiti, parehong nasa loob na ng bahay. Kausap lang nito ang bata. Alam nito ang pangalan ng bata nang hindi sinasabi. Nag-aalok ito ng kaginhawahan, mga kwento, laro, pangako, hindi pagmamahal, kalakip, sapat lang para makaligtaan. Hindi ito nagtatagal. Nawawala ito bago pa man makapagtanong kung saan ito nanggaling, at sa panahong iyon, nagbago na ang bata. Minsan sila ay tahimik, minsan nawawala, minsan matatagpuan na nakaupo mag-isa, bumubulong sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Tinatawag ito ng mga matatanda na pantasya, yugto, ngunit ang pattern ay hindi masira. Noong 1956, inilarawan ng batang babae sa London ang yaya na lumipad. Noong 1989, sinabi ng batang lalaki sa Maine na dumaan ang clown sa kanal. Gumagamit sila ng iba't ibang pangalan, iginuhit nila ang parehong mukha. Hindi ito mabuti, hindi ito masama. Naghihintay hanggang maging handa ang bata.